Situation. Tower AE, this tower, is supported by guy wires AB, AC, and AD. The tension in each cable is 1,000 pounds. Note that the forces should be referred from point A. Hence, the direction of the tension forces is pointing away from A. So parang sinasabi niya, di ba, pagka tension ganito, away from A. So pag ganun yung direction ng mga force. Lagyan ko na lang. Bale, ito yung tension sa A. Which is ano naman may value naman pala. Anyway, lagay ko lang T. Kasi another T. Tapos another T. And sabi naman sa problem, same lang sila ng value. Ayan. So, same lang sila na 1,000. So, unang tanong, determine the component of, the Y component of AB in pounds. Okay? So, pinapahanap yung Y component. So, bali ito yung AB ha. Ayan. Okay? So, ang gagawin ko muna dito is geometric approach. Okay? Geometry approach muna. So, to do that, let me have here another figure. Okay, kapag ang approach mo sa pag-component ay geometry, ang tatandaan mo lang is yung tinuro ko na kapag ka 2-dimension, tas meron ka nung slope, yan, ito yung T, makukuha mo kagad itong X component by multiplying T dun sa A over C, di ba? Ito yung C natin. Yan. Kaya yung hypotenuse. So makukuha mo kagad yung Y by multiplying T sa B over C naman. Basta ang tandaan mo, kung ano yung side sa slope na parallel dun sa force, yun yung ibang multiply mo dito. Ayan o, parallel. Yung ibang multiply mo dito. Tapos yung denominator mo, lagi lang yung hypotenuse. Kapag 2-dimension, ganyan. Paano kung 3-dimension? Ganun din. Mangyayari lang, ito yung force. Diba yan yung force? Okay? So, ang gagawin mo lang, maghanap ka ulit ng another figure that involves this sort of like slope. And sa 3D, ang dapat mo lang tandaan or ang pwede mong gamitin na palatandaan ay kapag meron kang force, una, ilocate mo ano ba yung magkabilang dulo ng force or yung endpoints ng force. So, pwedeng ito at saka pwedeng ito. Well, actually, yun na lang talaga ang gamitin natin kasi alam natin yung mga measurements or location ng dalawa. Kasi pag namili ka ng random dito na dalawa, di mahihirapan ka lalo kasi hindi mo naman alam kung anong height to, anong dimension yan, anong dimension, hindi mo alam, di ba? Pero for B, alam mo na located siya 15 feet mula dito, 10 feet mula dito, tapos nasa ground, di ba? Tapos si A naman, ganun din. Located siya sa 0 sa X, 0 din sa Y, pero located siya sa taas na 30 feet. Di ba? So alam mo kung nandoon. So yun yung una. Hanapin mo lang yung endpoints na meron kang location. After that, hanapin mo ngayon yung mga measurement kung yung mga yung distances ng endpoints na yun along the three axes. Ulitin ko ha, pakinig maigi. Kailangan maintindihan nyo yun. Ang next step, di ba na-identify mo na yung dalawang points, endpoints ng force. Okay? Ang next mong itanong or hanapin ay ano ba yung distance nitong dalawa? Distance silang dalawa along the three axes. Adi, kunwari ha, ano ang layo ni A at ni B along the Z? Gaano sila kalayo along this axis? Obviously, 30. Di ba? So, ito na yun. Highlight ko na lang ha. Bali, ito na yun. 30 yan. Okay? So, okay na tayo kay Z. Next. Gano'n naman kalayo si A at si B along the X naman, along dito. Okay? And I think ito yun. Di ba? Kasi si A parang nandito, katapat niya lang to eh. Tapos si B, katapat niya naman to. So, ang hinahanap natin, itong layo na to. Which is ito yun. Di ba? Again ha, ito yung A. Ito yung B. Gusto kong malaman, gaano sila kalayo along X. Itapat mo si A sa X, i-project mo yung A sa X, andito siya. I-project mo yung B sa X, nandito siya. So, ito yung A, ito yung B. Yung layo nila is ito. Okay? So, ibig sabihin, ito yun. Ito naman yung layo nila along X. And lastly, ano naman yung layo nila along Y? So, Y na lang, di ba dito? Well, ganun ulit. I-project natin si A kay Y, nandito siya. Ito kasi yung Y eh.
I-project naman natin si B sa Y, nandito siya. So, yung layo nito at nito, yun yung layo nila sa Y. At ano yun? Itong 15 feet. Okay? So, ibig sabihin, ito naman yung layo nila sa Y. Ayan. Okay? Guys, itong kinulayan ko na yung layo nila sa Z, layo nila sa X, layo nila sa Y, yan ngayon yung mag-serve na parang slope nila, yun nga lang 3D. Yun nga lang pang 3D. So, ibig sabihin, tatlo. Tatlo yung dimension ng slope. Yung slope dito, dalawa lang eh. Y lang tsaka X. Ngayon, Z, X, at tsaka Y. And para ma-identify mo yung mga ngayon, kailangan mo lang i-question gaano ba kalayo yung dalawang endpoints na yun along Z, along X, and along Y. Kapag na-identify mo na, yun na yun. Okay? So, ibig sabihin, ganito yan. Ang slope nito ngayon would be 30 feet sa Z, 10 feet sa X, tapos 15 feet sa Y. Tapos ang kailangan mo lang kunin is yung length na to. Yung length AB. Para kumbaga yun yung magsaserve as hypotenuse natin. Tawagin natin na CAB. So yung CAB will serve as parang hypotenuse. Ano yung CAB? That would be the square root of the three dimensions. Yung sa X ay 10, yung sa Y ay 15, at yung sa Z ay 30. Whatever that is going to be the equivalent of this. Okay? And as you can see, nung sinolve natin siya, Pythagorean theorem pa rin, pero extended. 30 squared. Ayan. So, that's 35. Okay? So, therefore, we are now ready to answer number 1. Ang sabi niya, ano daw yung Y component ng tension sa AB? Okay? So, paano yon? O, the tension sa AB, i-multiply mo nung Y component ni AB over yung CAB. Ano ba yung Y component dito ni AB? Di ba yung 15? Yun yung along sa Y eh. Ito. So therefore, we have 1,000 kasi 1,000 yung TAB, 15 over 35. And that gives us the tension in, the Y component of the tension in AB. And that gives us 1,000 times 15 over 35. Okay, and that is 428.57. Okay? At ang direction niya, di ba ito yung Y? Ang magiging direction niya, dahil papunta dun yung ano natin, cable, papunta dun yung direction niya. So negative siya technically. Di ba? Kasi from A to B ka eh, ganyan yung tension mo. So yung Y mo, pag ganun. Hindi pwedeng nandito kasi positive to eh. Okay, technically negative. Pero doesn't matter for this one kasi ang tinatanong lang naman is yung magnitude. Hence, our answer is letter A. Ngayon, kapag nakuha mo yon, madali mo nang masasolve yung iba. Halimbawa, ano naman daw yung Z component ni AC? So, si AC, ito naman yung focus natin. Yan naman, di ba? So, ano yung endpoints na gagamitin? So, syempre, yung A at C na lang kasi alam natin yung mga sukat nun, di ba? So, lumalabas ngayon for AC, so para lang hindi magulo yung lecture, gawa tayo ng bago. Ayan, si AC. Okay? So, bali, ito yung pinag-uusapan natin. Ano? Yan. So, itanong ulit natin, ano yung distance ni A at ni C along Z? So, bali, ito pa rin. Kasi nasa ground pa rin yung C eh. Tapos ano naman yung distance between A and C along X? So, along X. So, di ba ito yung along X? So, si A, pag pinroject mo sa X, ito yon. Pag si C, pag pinroject mo sa X, ito yon. So, yung layo nito at nito ay 15 feet. Ito naman yun. Okay? And then lastly, ano namang layo ni A at ni C along Y? Okay? So, in that, well, i-project mo to sa Y. Bali, ito yun. Ito namang C na to, i-project mo sa Y. Ito naman. So, yung layo nitong dalawa ay 10 feet. So, bali, ito naman yun. Okay? So, yun na yun. Okay? So, kailangan lang ulit natin makuha ano yung CAC. So, again, yung CAC ay parang hypotenuse lang. Square root ng 15 squared plus, actually, same lang siya. So, 35 pa rin to. Okay? So, therefore, ang tension natin yung Z component ng tension sa AC
is tension sa AC times yung Z ni AC over yung CAC. And that is 1,000 times yung ZAC ay 30 over 35. And that gives us the Z component to be 857.14. Okay? As for the direction, dahil yung AC natin nakaturo pababa, so malamang yung Z component niya nakababa din. So negative din ito technically. Okay? Nakaturo rin kasi yan pababa. Alright? And lastly, what is the X component of AD naman? X component of AD. So dito sa AD, once again, let me take another, this for number 2 ha. For number 3, so for AD, dito naman tayo mag-focus. Yan, AD. Okay? So, obviously, point A tsaka point D na lang yung gagamitin natin. So, una, itanong natin, ano yung distance ni A tsaka ni D along the Z? So, bali, ito pa rin. 30. No? So, ang para malaman yon, i-project mo si A sa Z. Eh, nandun na siya sa Z, di ba? Ito na lang yung D, i-project mo sa Z, nandito siya. So, bali, distance nito tsaka ito, yun yung distance between them, 30 feet. Okay? Next, ano naman ang distance ni A tsaka ni D along the Y? So, ito naman, along the Y. E di, i-project natin si A kay Y, tapos si D na kay Y na siya. So, ito yung distance na pinag-uusapan, which is 12.5. Okay? And then lastly, ano naman yung distance ni A tsaka ni D along the X? So, para malaman yon, edi yung A, i-project mo hanggang X, yung D, i-project mo hanggang X. O, pansinin nyo, dyan sila magtatagpo. So, ibig sabihin, wala silang distance along X. Okay? In short, kapag kukunin na natin tong CAD, ang computation niya lang ay pang 2D. Square root of 30 squared plus 12.5 squared. Kasi yung X niya, 0. Okay? So, may ganyan yung magiging CAD. At ang value nito, um, is 32.5. Okay, so therefore, ang magiging X component ng tension ni AD ay tension ni AD times yung X ni AD over C ni AD. And that is 1,000. Ano ba yung X ni AD? Apparently, 0. Di ba? So, wala siyang X component. Okay, so our answer would be 0. Which is obvious naman sa umpisa pa lang. Kasi kung titingnan mo nga yung cable, wala siyang projection along the x-axis. So meron na siya projection papunta sa Z. Meron lang din siyang projection papunta sa Y. Pero sa X, wala. Unlike ito, meron siyang projection papunta sa Z, tapos meron din siyang projection papunta sa X, tapos meron din siyang projection papunta sa Y. Ito wala eh, kasi diretso siya doon. No? So that's why sa number 3, ang sagot natin would be 0. So 0, tapos yung isa ay 857.40. Ayan. So those are our answers. Okay, and that is using yung tinuro ko na two-dimensional style, yung parang nagjo-geometry ka. Okay? Pero paano naman kung gusto ko naka-vector yung magiging component ko? Kasi ito, isa pa, medyo hindi convenient gamitin dito yung vector dahil pa isa-isang component na naman yung tanong. Okay? Sa vector kasi, ang isa sa advantage siya, isang force, mako-component mo na siya kaagad. At makukuha mo na kaagad yung tatlong component ng isang computan lang. Okay? Ang question, papaano? So, ito ngayon yung step-by-step na paraan. So, let me just copy ulit yung... Ayan. So, ang gagawin ko lang, guys, isa lang, ha? Isa lang. Kasi yung iba, ano na kagad yan. Same na lang ang mangyayari. Okay, so let me start dito sa point A. Sa tension AB. Yan. Okay, so step 1. Okay, so identify the coordinates of endpoints. Identify
coordinates of endpoints. Okay? So, syempre yung endpoints natin, A tsaka B. So, A, anong coordinates niya? So, di ba pag sinabi mong coordinates, kailangan ang reference mo is the origin. Ito yung origin natin. Ang definition ng origin ay kung saan nag-intersect yung x-axis, y-axis, at z-axis. Okay, so dito tayo magre-refer ha. Tapos kung ano yung naka-indicate na x, yan yung positive x. So, ibig sabihin dito, negative to. Ito naman yung positive y, so ibig sabihin ito yung negative y. Ito yung positive z, so ibig sabihin sa baba, negative z. Okay? So ngayon, si point A muna, anong coordinates niya? Along x, di ba 0 to? So wala siyang coordinate sa x. So 0. Along y, wala rin siyang coordinate sa y. So 0. Ba? Kasi nakatapat lang siya dito sa y. Pero sa z, meron siyang coordinate, which is 30 feet. So positive 30. Ayan. Okay? Next. Point B, yung isa pang endpoint. So, ano naman yung coordinates si point B? So, again, from the origin, anong distance ni B along the x? Ito, which is yung 10 feet. Tapos, dahil nasa positive, along positive axis siya, so that is positive 10. Next, ano naman yung distance niya along the y? So, di ba, natutunan na natin yun, itong 15 na to. Pero, ito kasi yung positive y, nandito siya sa likod, so negative 15 dapat. So, dito guys, very particular yung sign sa coordinates, ha? And then lastly, ano naman yung z component niya? I mean, z coordinate niya. Well, si B kasi pag pinroject mo sa z, nandito lang tatapat, which is sa origin. So, wala siyang z component. So, yun yung unang step. I-identify yung coordinates correctly. Okay? And part sa step na to is i-identify din natin dun sa endpoints kung sino yung head tsaka tail. Sino yung tail? Sino yung head? Importante yon. So ano yung tail, ano yung head? So bali yung force kasi vector siya for the reason na meron siyang direction. 'Di ba? Ito ang sabi dito, yung force natin ang direction niya pa ganito. So lumalabas sa endpoint natin, ito yung tail. Yung tail natin is itong A. Tapos yung head natin is yung B. Yan. Identify mo rin yan. Kasi importante yan sa step 2. Okay na tayo sa step 1, no? Step 2. Okay, so you define yung tinatawag na position vector. Okay, tatawagin natin na R. Okay, ang formula lang ni position vector is yung coordinates na nakuha mo is i-minus mo lang yung head at tail. So head minus tail. So halimbawa, R, A, B. So yung head natin is yung B, ang tail natin is yung A. So para makuha ko ngayon yung para sa X, i-minus ko to. X component, Y component, Z component. Para sa X component, head minus tail. So 10 minus 0. Kasi yan na ngayon yung magiging I component natin sa vector. Kasi di ba sa vector, yung I represents X, yung J represents Y, and yung K represents Z. Okay? So we will just do the same para doon sa iba pa. For Y component, negative 15 yung head, 0 yung tail. So negative 15 minus 0. Yan naman yung para sa J. And lastly, para sa K, we have 0, 0 minus 30. Okay. Again ha, head minus tail. So pag sinimplify natin to, ito na yung tinatawag natin na position vector. So we have 10i minus 15j and minus 30k. Yan ngayon yung position vector netong line na to representing our force AB. So step 1, step 2, okay, step 3. Define the unit vector. Okay, tawagin kong lambda. Ang unit vector is simply yung position vector divided by the magnitude of the position vector. And yung magnitude ng position vector is calculated as square root lang ng Rx squared. So parang resultant lang. Ayan. Okay? So ibig sabihin, yung RAB natin ay square root ng 10 squared plus negative 15 squared plus negative 30 squared.
If I'm not mistaken, 35 yan. Pero double check natin para makita nyo. Square root ng 10 squared plus 50. Hindi ko lalagay negative kasi magka-positive din yan. Ayan, so 35. Okay? So therefore, dagdag lang ako ng page. Okay, so therefore, yung magiging unit vector natin AB ay okay, yung vector natin na R, which is ito yun, di-divide lang natin ang 35. So 10I minus 15J minus 30K divided by 35. So pwede mo i-simplify yan, di ba? Kunwari, 10 over 35. Hindi, ano siya? 2 over 7. So, 2 over 7i. Tapos, minus 15 naman. 15 over 35. So, 3 over 7. Okay, and then lastly, 30 over 35. So, that's 6 over 7. Yan na yun. Okay? Step 3 yan. Okay, final step. Step 4. Okay, i-define na natin yung vector component form ng vector. Vector component form of the force. That is, yung force, i-multiply mo lang yung magnitude ng force, ito yung vector form niya, yung magnitude ng force, i-multiply mo lang nung unit vector na na-compute mo ngayon. So in short, ganito siya. Bali yung tension natin sa AB, yun na lang gagamitin ko na. Yung tension natin sa AB magiging vector component form by multiplying its magnitude dun sa unit vector AB. So ano ba yung magnitude natin na AB? Di ba 1,000? Multiply lang natin dito. Ganyan. Okay? And of course, pwede mo i-distribute yung 1,000, di ba? Distribute mo. Distribute natin, ha? So, 2 over 7 ng 1,000. That's 285.71. Ay. Tapos, ito negative. Gawin na natin tong 3 over 7. Ito naman yung 428.57. J. And then lastly, 857.14. Okay? So, yun na yung vector component form nung tension sa AB. Okay? So, ito. Ayan. Okay? And you might not realize it now, but ano to nakuha natin? Eh di, ano ba sabi? Vector component form. Component. So, nakuha mo na yung component. Nasaan yung component dyan? Di ba sabi ko, this represents X component. This represents Y component. This represents the Z component. So, ibig sabihin, ano ba yung tanong sa number 1? Ang tanong sa number 1 ay, what is the Y component of AB? O di, ang sagot natin kanina, ito. Which is, ito rin yun. Yan. Same lang. Pero ang kinaganda nito, hindi mo lang nakuha yung Y component, nakuha mo rin yung X, nakuha mo rin yung Z. Ng isang computan lang. And you can do the same for the other forces. So you just follow these steps. Step 1, step 2, step 3, step 4. Kaya kung mapapansin nyo, sinasabi ko kanina, medyo hassle to gawin kung ang hinahanap mo lang naman, isa lang, di ba? At saka kung madali lang naman to kung madali lang naman siya imagine using geometry, mas mabilis talaga to. Okay? Ang maganda lang kasi solution na to is organize. Kahit ano pa yung itsura nung diagram, basta kabisado mo yung steps, alam mo gawin ng tama, you will end up with your component form in no time. Okay? Ang nakikita ko lang na disadvantage sa kanya, kapag maikli yung problem, simple yung problem, nagmumukha siyang
mas mahabang solution. Pero kapag yung problem complicated, mas nagiging convenient ito. Kasi yung pagiging mahaba niya na solution is constant. Hindi na nagbabago yun. Ito lang kasi lagi yung steps na gagamitin mo. Okay? So anyway, that verifies our answers using vector form, vector component form, and that's how we solve this problem.